Maghaharap ang Mexico at Ecuador sa isang laban na parang final. Wala nang espasyo para sa pagkakamali. Ang mananalo lang ang may tsansang makuha ang Copa del Mundo. Ang matatalo ay mag-iimpake na lang at napakalaki ng pag-asa sa Mexico. Ang koponan ni Javier Aguirre ay dumating na walang talo. Naglalaro sa sariling bayan, suportado ng buong bansa sa Estadio Azteca at kumbinsidong ito ng World Cup nagigiba sa lahat ng hadlang. Pero naroon ang Ecuador na napatunayang kayang magtiis, makipagsabayan at magbigay ng sorpresa kahit kanino. Nakapasok sila matapos maging bahagi ng malaking sorpresa ng torneo, kaya direkta na tayo sa hinahanap ng marami sa inyo. Anong oras magaganap ang laban ng Mexico kontra Ecuador? Sa Espanya, magsisimula ang laro ng alas 3 ng madaling araw ng Miyerkules. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 2 ng madaling araw. Sa Mexico naman, magsisimula ang laro ng alas 8 ng gabi, oras ng gitnang bahagi ng bansa. Sa Ecuador, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi. Sa Estados Unidos, ito ang mga oras ng laro. Silangang baybayin Nueva York, Miami, alas 9 ng gabi. Gitnang zona, Dallas, Houston, Chicago, alas 8 ng gabi. Zona ng kabundukan, Denver, alas 7 ng gabi. Kanlurang baybayin, Los Angeles, San Francisco, Seattle, alas 6 ng gabi. Sa Canada, mararanasan ito ng Toronto at Montreal mula alas 9 ng gabi. Winnipeg mula alas 8 ng gabi. Calgary at Edmonton mula alas 7 ng gabi at Vancouver mula alas 6 ng gabi. Sa Colombia at Peru, magsisimula ang laro ng alas 8 ng gabi. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, magsisimula ito ng alas 9 ng gabi. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laban ng alas 10 ng gabi. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng alas 7 ng gabi. At sa Panama, ang unang pito ay maririnig ng alas 8 ng gabi. Kaya alam nyo na, ihanda nyo na ang inyong mga relo dahil nangangako itong isa sa mga pinakamagagandang laban sa 16 na ito ng final. Ang Mexico ay maglalaro sa sariling bayan na suportado ng mahigit 80,000 tagahanga. Samantala, nais ng Ecuador na patunayan na kaya nilang patalsikin ang kahit sino. Blok 2. Saan mapapanood ang laban ng Mexico versus Ecuador? Anong TV channels at platforms bawat bansa? Ngayon, dumako na tayo sa isa sa pinakaimportanteng bahagi ng video. Saan mapapanood ng live ang Mexico versus Ecuador? Magsisisimula tayo sa Mexico kung saan mapapanood ng libre ang laban sa Canal 5 Las Estrellas at Canal 7 Azteca, pati na rin sa TUDN at sa platformang ViX na magbibimbay ng kumpletong coverage ng laban. Sa Ecuador, mapapanood ang laban sa Tele Amazonas, pati na rin sa D-Sports at DGO para sa mga mas gustong manood gamit ang pay TV o streaming. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa La Uno ng Televisión Española ng libre, pati na rin sa RTVE Play at sa DAZN na patuloy na nagbibigay ng buong coverage ng World Cup. Sa Portugal, ang pagsasayang papawid ay sa Sport TV. Sa Estados Unidos, may dalawang pangunahing pagpipilian. Sa Ingles, mapapanood ang laban sa Fox at sa Espanyol ay magiging available ito sa Telemundo, pati na rin sa Fox Sports App, Fox One, Fubo at Peacock. Sa Canada, ang laban ay ipapalabas sa TSN, CTV at RDS. Kung pupunta tayo sa Timog Amerika, karamihan ng mga bansa ay magkakaroon ng broadcast mula sa D-Sports at DGO. Sa Argentina, mapapanood din ito sa Telefe at TX Sports. Sa Chile, mapapanood ito sa Chilevisión. Sa Colombia, sa Caracol Televisión at RCN. Sa Peru, sa America Televisión. Sa Venezuela, sa Televen. Sa Bolivia, mapapanood ito sa Red Uno at Unitel. Sa Paraguay, sa Tigo Sports. Sa Brazil, mapapanood ang laban sa TV Globo, Sport TV at KCTV. At kung sinusundan ninyo kami mula sa gitnang Amerika, tandaan ninyo ito. Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, El Salvador, TCS. Honduras, Televicentro, Nicaragua, Canal 10, Panamá, RPCTV@TVN. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saang parte ng mundo kayo nanonood dahil siguradong ma-e-enjoy nyo ang isa sa pinakakapanapanabik na laban sa Round of 16. At ngayon, narito na ang talagang kapanapanabik. Tingnan natin kung ano ang kalagayan ng Mexico matapos ang kahangahangang group stage. Ano ang ginawa ni Javier Aguirre para pasiglahin ang bansa? Ano ang may papanlaban ng Ecuador para patahimikin ang Estadio Azteca at makagawa ng isa sa pinakamalalaking sorpresa sa World Cup?
Matapos nating talakayin ng oras at TV channel, dumako na tayo sa mahalagang tanong. Ano ang kalagayan ng Mexico bago ang knockout na laban kontra Ecuador? Sa totoo, nasa pinakamahusay na sandali ang koponan ng Mexico nitong mga taon. Halos perpekto ang performance ng grupo ni Javier Aguirre sa group stage. Nanalo ang Mexico sa lahat ng tatlo nilang laban, nagtapos bilang leader ng Group A at nagpakitang mas hinug at kompetitibo na sila ngayon. Mas handa na silang magtiis kung kailangan ng laban. Pero ibang laban na ito dahil dito nagsisimula ang totoong World Cup. Hindi na mahalaga ang ginawa mo sa group stage. Hindi mahalaga kung nanalo ka sa lahat o walang talo. Sa knockout stage, isang pagkakamali lang, pwede ka nang umuwi. At dahil diyan, paulit-ulit na pinaalala ni Javier Aguirre na manatiling nakatapak sa lupa. Sa sariling bakuran, maglalaro ang Mexico. Oo, may matinding suporta sila mula sa kanilang mga kababayan. Oo, pero magkakaroon din sila ng napakalaking pressure. Dahil umaasa ang buong bansa, nagagawa ng kasaysayan ang koponang ito at malalampasan ang round na magtatakda ng direksyon ng torneo. Ang malaking kalakasan ng Mexico ay ang kanilang katatagan. Hindi lang sila koponang maganda kapag hawak ang bola. Isa itong koponan na lumalaban, pinananatiling dikit ang mga linya, mahusay magpresyon at nakahanap ng malinaw na pagkakakilanlan. Kapag nababawi ng Mexico ang bola sa kampo ng kalaban, bumibili sila. Kapag kailangan nilang dumepensa, nagiging organisado sila. Kapag humirap ang laro, hindi sila nagkakawatak-watak at dun lumalabas ang mahahalagang pangalan. Mahalaga si Edson Alvarez para balansahin ang koponan. Mahalaga ang kanyang kakayahan sa pagwagi sa duelo, pagprotekta sa depensa at pag-ayos ng midfield laban sa pisikal na Ecuador. Si Luis Chavez ay may malakas na tira at kalidad sa bola, habang si Orbelin Pineda ay nagdadala ng liksi sa pagitan ng mga linya. Sa unahan, dapat maging matalim ang mga umaatake ng Mexico dahil kaunti lang ang tsansa sa ganitong laban. Malaki rin ang papel ng mga tagahanga. Itutulak ng Estadio Azteca mula umpisa pero may dalawang muka ang enerhiyang yon. Maaaring magpataas ng moral o magdulot ng kaba kapag tumatagal ang laro at wala pang goal. Kaya dapat kontrolin ng Mexico ang bawat sandali ng laban. Huwag mabaliw o magmadaling umatake. Huwag magbigay ng hindi kailangang mga transisyon. Dahil ang Ecuador ay isang koponan na nagpaparusa sa mga pagkakamali at nandoon ang malaking susi. Dapat ipataw ng Mexico ang ritmo nila nang hindi nawawala ang balanse. Kailangang umatake pero panatilihin ang depensa. Dapat nilang gamitin ng atmosfera pero iwasan ng pressure. Kapag sila ang unang nakapuntos, mas magiging bukas ang laro. Pero kung makakayanan ng Ecuador at tabla pa rin ang laban hanggang sa huling bahagi, maaari maging matindi ang tensyon. Dumarating ang Mexico na may kumpiyansa, dumarating sila na may pag-asa. Dumarating sila na suportado ng bansa, pero ito na ang pinakasensitibong laban nila. Ang panalo ay magpapatuloy ng kanilang pangarap. Ang pagkatalo ay masakit, lalo na matapos ang grupong puno ng pag-asa. Kaya ang laban ng Mexico at Ecuador ay hindi lang knockout stage, kundi pagsubok ng maturity. Oras na para patunayan kung narito talaga ang Mexico at kung handa na silang tuparin ang kanilang pangarap.